Kung may player na matatakot kang makalaban, ang prime Air Jordan yan. Dahil walang kahit sino pang kayang sumabay sa tinatawag na his airness ng NBA. Humantong na nga na basketball god ang sa kanya'y ipinangalan. At 10 beses niya pinangunahan ng NBA sa larangan ng iskoran. Mapakaliwa o kanan hindi malaman ng kanyang kotonggali kung ano ang kanyang pupuntahan. At bibihira nga ang nagtangka na sa ere ay sa kanya'y makipagsabayan. Sasabayan mo ba naman ang 48-inch vertical? Sigurado'y ikaw ay maiiwanan. Pero kung iilan sa inyo ay napapaisip sa kanyang galawan na talento, meron pang isang minaster sa MJ na siguradong ikaw ay matatauhan. Ito din kasi ang hari ng asaran at tarastukan. Kaya sa lahat ng nakipagsabayan ng asaran kay Jordan, nakatikim sa kanya ng maanghang na salitang mas masakit pa sa hiwalayan. At tinumbasan niya ang kanyang angas at yabang ng sangkatutak na achievement sa ilalim ng kanyang pangalan. 14-time NBA All-Star, 5-time NBA MVP, Rookie of the Year, 6-time NBA Champion. Kaya para sa nakakarami, siya ang GOAT ng NBA at hindi na dapat ikumpara or questionin ito. Pero para sa mga nag-aalangan, hayaan niyo akong ipakilala sa inyo ang idolo ng ating mga idolo. Ito si Michael Jeffrey Jordan. Front pressured by Dennis Johnson. Michael on the drive in for the right. Hesitation move to the hoop for the right. Scoop shot good on the reverse. Michael! 12-6 Boston. Pinili si MJ ng Bulls noong 1984 NBA Draft. Parang nakatadaan na talaga noon si MJ sa kanilang prangkisa. Unang season nga ng kanyang karera, nagpakita na agad dito ng pambihirang angking lakas bilang isang atleta. Sa rookie season nga nito noong 1984-1985 rookie season, meron nitong 28.2 points per game at naipasok niya ang kanyang 51% ng mga tira. At sino nga bang baguhan ang nagpakita ng ganitong kumpiyansa? 6'6" lang ang height niya, pero nakikipagpalitan ng muka maski sa shaded area. Kaya naging playoff contender ang kanyang kupunan na nooy kulelat sa liga. Ang kanyang unang 2 taon ang ginawa niyang puhunan sa liga noon. Dahil pagpatak ng 86-87 season, dito niya pinakawalan ng angas at talento niyang baon. Dahil nga sa mga dakdak at unbelievable shots, mabilis naging phenomenon si Jordan sa liga. Kaya nga kahit fans pa ng kalabang kupunan, inaabangan ang paglalaro niya. At pinangunahan niyang scoring sa season na yon, averaging 35 points per game in 53% na porsyento. Si Jordan din na pinarangalang Defensive Player of the Year sa taong iyon, with 3.2 steals per game at 1.6 blocks pa ang kanyang naitulong. Sa loob ng 4 na taon ng kanyang karera, nakakuha niya agad ang una niyang MVP noong 1997-1998 NBA season. Nang ibabaw nga ang talento niya kumpara sa iba, na gumawa pa ng history na unang player na tinanghal na Defensive Player of the Year sa MVP season niya. Pero despite of his greatness para sa kanyang kupunan, kinain pa din sila ng Bad Boy Pistons sa semis ng kanilang kumperensya. At 88-89 season, dito natin nakita ang malahalimaw na opensa ni Jordan. Nilagay siyang point guard ng kanyang kupunan at pinatunayan ni Jordan na may iaambag siya sa larangan ng pasahan. Pinamunuan nga niya ang opensa at ibang klaseng halimaw ang kanyang ipinakita. In 11 games, 10 triple-double performances lang naman ang kanyang kinamada, averaging 33.6 points per game, 11.4 rebounds per game, 11 assists at 3 steals per game. Kaya pinatunayan ni MJ na kaya niyang gampanan maski ano pang posisyong ipagawa sa kanya. At dito nga sa season na ito, nailathala ang pinakamatinding highlight ng kanyang istorya. Sa Game 5 ng quarterfinals kontra Cleveland, lamang ng isang Cavs sa 3 segundo na lang na natitira. Kanino pa ba nila ibibigay ang bola? Siyempre sa kanilang hari ng kamada at wala nang iba pa. Sellers has Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As a disconsolate Lenny Wilkins leaves the floor. And for the second time today, the visiting team won the deciding game in an opening round series. And the Chicago Bulls will move on to play the New York Knicks in the best of 7. Right now, let's go right over to JB with Michael Jordan. Ang nakakamangha dito, alam naman ng kalabang kupunan na kay Jordan ibibigay ang last possession nila. Pero maski pinagandaan nila si Jordan,
hindi pa din sila umubra. Pero sa pangalawang pagkakataon nalaglag ulit sila sa finals ng Bad Boy Pistons. At itong ang Pistons ang malaking tinik sa Bulls noon. Dahil nung 1989-1990 season, naulit-ulit ang pangyayaring iyon. Maganda na sana ang performance si Jordan sa season ng liga. May isang game pa nga na 69 points ang kanyang ikinamada na may 18 rebounds pang kasama. Pero pag-apak ng finals, nasisilat talaga sila ng mga tinuguri ang bad boys noon ng liga na pinahirapan siya sa depensa. Sa tinatag nga ni Jordan sa liga, tanging Bad Boys Pistons lang ang nakahanap ng solusyon sa kanya. Kaya matapos ang pangatlong pagkakataong nasilat sila, sabik na si Jordan ipagiganti ang kanyang prangkisa. At nang dumating ang 1990-1991 season, dito na nagumpisa ang glory days ng Bulls sa liga. At sa taong ito, dito tinanggap muli ni Jordan ang pangalawang MVP award ng kanyang karera. Nilagpasan lang nila ang elimination at nakuha ang top standing sa kanilang komperensya. At pagdating sa postseason, ganun din ang ginawa nila. Kahit pa mga barumbadong Pistons na nagpahirap sa kanila, winalis lang nila sa conference finals para makatungtong sa unang NBA finals ng kanyang karera. Kontra nga sa Lakers and Magic Johnson, nakala ng marami hindi sila makakaporma noon. Pero sa Game 5 pa lang ng finals, tinapos na nila ang postseason. They won 4 game to 1 at tinanghal si Jordan na isang kampyon sa kauna-unahang pagkakataon. Tinanggap nga ni Jordan ang finals sa MVP noon dahil kumamada ito ng 31.2 points per game, 11.4 assists per game at 6 rebounds per game. At nang makatikim ng kampyonato sa MJ, hindi na siya kailanman lumingon pabalik sa kanilang mga pagkatalo. Kaya sa pagdaan ng dalawa pang season, Chicago Bulls pa din ang nagkamit ng titulo. At si Jordan muli ang tinanghal na season MVP noong 1992. Nanatiling consistent ang kanyang nilalaro at naging mas mabilis ang pag-arangkada ng kanyang karera. At kung nung high school walang gustong pumili sa kanya, ngayon nasa kanya ng lahat ng atensyon ng fans at media. Kaya nung taong 1993, marami ang nakasaksi sa NBA record na kanyang inilatag. Nabigo man siyang makuha ang pangatlong sunod na MVP sa liga. Sa 1993 NBA Finals naman, pinatunayan niya na siya pa din ang pinuno sa pagdadala ng bola. Nilaglag nila ang Suns sa Game 6 ng kanilang bakbakan at 41 points per game lang naman ang ginawa doon ni MJ. At bukod sa sing-sing na kinolekta niya, gumawa pa siya sa NBA ng isang kasaysayan bilang ang nag-iisang player na nag-average ng 41 points sa NBA Finals at ang unang manlalaro na naging Finals MVP sa magkakasunod na pagkakataon. Pero kung gaano kabilis umangat ang estado niya bilang basketballista, ganun din siya kadali nagsawa sa paglalaro sa liga. At tumagdag pa ng pagpanaw ng kanyang ama, nawalan na talaga ng interes si Jordan ituloy ang kanyang karera. Kaya nang dumating ang October 6, 1993, inanunsyo niya ang unang retirement niya sa liga. At dahil nga nakahiligan din ni MJ ang baseball nung kanyang kabataan, umabot sa puntong sa isang professional baseball team sa Chicago White Sox, siya ay pumirma. Kaya November 1, 1994, formal nang isinabit ang kanyang jersey number 23 sa kanilang arena. At tumipas din ng mahigit isang taon na nawala siya sa liga dahil baseball na nga ang inaatupag niya. Pero dumating ang araw na ito ay natauhan at sa sports na gumawa ng pangalan niya siya ay nagbalik. Kaya nung March 1995, inanunsyo niyang babalik siya sa basketball para sa kanyang kupunan. At sa pagbabalik niya sa hardcourt, isang season lang silang nabakante bago sila ulit nakatikim ng kampyonato. Mula 1996-1998 kasi tatlong sunod-sunod na singsing muli ang kanilang naipanalo. Yun nga ang pangalawang tiripit sa loob lang ng 8 taon niya sa Chicago. At sa 1995-96 season, 72 wins ang kanilang inilatag. At ang kanilang 72-10 win-lose record nilang iyon, ang best finish ng kahit anong team sa regular season. And check this, hinakot ni Jordan lahat ng MVP awards at tinanghal na All-Star Game MVP, regular season MVP, at NBA Finals MVP sa iisang taon. At nang dumating sila sa 1996-1997 NBA Finals, si mailman Karl Malone at Utah Jazz naman ang hinarap nila. Sa Game 1 pa lang ng seryeng iyon, isang malupit na game-winning buzzer beater na agad ang sinampal ni Jordan sa Utah. Sa mga sumunod na games, walang sinabi ang Jazz sa kanilang opensa. Kaya nakamtan na naman ni MJ ang kanyang pang-5 Finals MVP award, isa sa bawat kampyonato na kanyang nakuha. At sa huling taon ng tripit nila, kitang-kita ang clutch factor at killer mentality ni MJ sa liga.
Sa Game 6 ng NBA Finals rematch nila kontra Jazz, gumawa si Jordan ng plays na considered one of the greatest clutch performances sa NBA. With 41.9 seconds left sa game, naghahabol pa ng tatlo ang Chicago, kaya matik kay Jordan ang bigay ng bola at wala siyang sinayang na oras para bawasan ang hinahabol nila. At sa sumunod na play naman na depensa, inagawa niya si Malone at sumetap para sa isa sa pinaka-iconic na tira na di malilimutan ng lahat. Malone is doubled. They swat at it and steal it. Here comes Chicago. 17 seconds. 17 seconds from Game 7 or from championship number 6. Jordan open. Chicago with the lead. Jordan running on fumes with 45 points. Ang step back jumper na iyon na nagbigay sa kanila ng ika-6 na kampyonato at sumimbolo ng malapit ng pagtatapos ng kanyang karera as iconic basketball player. Dahil pagdating ng January 1999, dineklara nito ang pangalawang pagre-retiro. At sa puntong iyon, sinigurado nitong di na siya muli pang babalik sa hardcourt bilang manlalaro. Pero hindi nagtagal, kinain din niya ang mga salitang ito dahil September 2001 inanunsyo niya ang pagbabalik niya sa liga. He played 2 more seasons para sa Washington Wizards at nag-average ng 22 points per game, 6 rebounds per game at 4 assists per game, kasama ang inilatag niyang 43 points performance noong February 2003, making him the first 40 years old player na umiscore ng 40 points in the history of the NBA. At dahil nga sa nagkakaedad ng pangangatawan, noong 2002-2003 season na ang naging huling season ng kanyang karera. At hindi tulad ng dalawang inanunsyo niyang retirement na ito'y nagbalik, ang pangatlong ito ang talagang nagtapos ng kanyang karera sa basketball. Ang pambihirang kalibre ni MJ halata na unang season pa lang niya sa liga. Sinabi pa nga ni Bird na ang batang si Jordan ang pinakamagaling na manlalarong kanyang nakita. Pinangunahan ni Jordan ang liga sa 10 season sa aspeto ng opensa at ang record ni Wilt Chamberlain na 7 scoring titles ay kanyang itinabla. At si Jordan din ang may hawak ng pinakamataas na regular season at playoff scoring averages sa liga. At eto nga ang inaasahan ng Bulls pagdating ng crunch time sa kanilang opensa. At isa pa sa nakakabilib dito, 9 na beses ito naging parte ng NBA All-Defensive First Team. Patunay na sa depensa nga ito din ay kinakatakutan. And with 5-time regular MVPs, 6-time Finals MVPs, at 3-time All-Star Game MVP, si MJ ang pinaka-decorated na basketballistang ating nasaksihan. Sa kasaysayan nga ng NBA, hindi kanino man maihahambing ang iniwang legasiya ni Jordan. Kaya kahit sino pa mang may mga numero at stats kung saan ang mga iba niyong iniidolo lamang, si MJ pa din ang pinipiling goat ng karamihan. Pero kahit pa man hindi sang-ayon ng ilan sa pagiging greatest of all time ni MJ, hindi maitatangging siya ang pinakamaimpluwensya at pinakamaangas na gwardyang umapak sa liga. Kagaya nga ng sinabi ko, si Jordan pa din ang iniidolo ng ating mga idolo. Bring it in. He comes in. Throws it away. The Bulls have it. Here comes Michael Jordan on the drive. 5 seconds. Jordan on the drive. Right of the lane. 18 footer. Yeah! Ellis doubled up. Zips it back outside. The ball loose. McDaniel had it stolen by Jordan. Michael's got to break away. This game is over. Finds Jordan. There it is. Rodman is on him. 1-on-1. 5 seconds to go. Jordan off the glass. Down, they'll work their plays. Steal. He covered it in fouls. Here it is again. Oh! Yes! I've never seen this before from him. Well, you see, it was an excellent save. Now, when he gets it back, you'll see him elevate to a 360 and just toss it up. Jordan's drive and the reverse. Michael Jordan. Michael Jordan. Great reverse on great suspension. Great about taken down by Steve Johnson up to Michael Jordan. Oh, God! An unbelievable goal! He put it in it! Well, did he get up there? Lou the layup. The rebound is up. They get it to Jordan. Here's trouble. 3-on-3. Jordan and deep. Jordan sensational. That's the most striking thing a defender can see. You be the only guy back on defense.
gets the step on Day. Oh, beautiful reverse. Super play by Michael, who's got 6. He looks, he gives to Jordan. Jordan to the circle, puts the shot in the air. Good! The game's over, and the Bulls have won.